Alyssa Solomon ayaw sa galleries, umatras sa draft. Alas may magandang pangako sa kanya? What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Si Alyssa Solomon ay gumawa ng isang matapang na desisyon hinggil sa kanyang profesional na hinaharap. Ang 6'1" na opposite hitter ay umatras mula sa 2026 PBL draft matapos tanggapin ng alok na maglaro ng full-time para sa Alas Pilipinas habang sinusubukan niyang maghanap ng oportunidad sa ibang bansa. Inanunsyo ng Hustle and Groove ang agency ni Solomon noong linggo, isang araw bago ang deadline ng pag-withdraw sa draft. Ayon sa ilang mapagkakatiwalaang sources, may mga European clubs na nagpapakita ng interes sa kanya. Ngunit wala pang formal na alok dito. Sa pag-atras niya sa draft, nagkaroon si Solomon ng mas malawak na kalayaan habang hinahabol niya ang mga oportunidad sa abroad. Kung nanatili siya sa draft at hindi napili ng foreign clubs, mapupunta siya sa isang PBL team. Ngayon, maaari na siyang mag-focus sa pag-tryout sa mga koponan sa ibang bansa, habang patuloy ang kanyang commitment sa national team. Gayunpaman, may kaakibat ding panganib ang kanyang desisyon. Kung sakaling hindi siya makakuha ng kontrata sa abroad, hindi pa tiyak ang kanyang agarang profesional na kinabukasan matapos ang commitments ng Alas Pilipinas sa September dahil wala siyang nakahandang team sa local na liga. Gayunpaman, inaasahan na makakatanggap siya ng pinansyal na suporta mula sa mga backers ng Alas Pilipinas sa buong taon. Ngunit mas mababa ito kumpara sa karaniwang kontrata sa PBL. Isa si Solomon sa mga huling nagdeklara para sa draft dahil sa kanyang matagumpay na collegiate career sa National University at isang taong paglalaro sa Japan kasama ang Osaka team. Siya ang tinuturing na magiging first overall pick. Hawak ng Galleries Tower High Risers ang number 1 pick sa draft na gaganapin nga sa June 3. Sa ngayon, tutungo si Solomon sa Canton City upang agad na sumama sa Alas Pilipinas habang naghahanda ang national team para sa 2026 ABC Women's Volleyball Cup na gaganapin mula June 6 hanggang June 14. Umanya naman ito ng mga komento. Hindi niya kasalanan na magaling siya at mapansin ng international clubs. She's making her own journey as a volleyball player. Like Jaja Santiago, no one could ever blame her with her decision. Malamang kung ang nag-first pick ay ang Capital One, hindi siya mag-withdraw. Gusto din niya siguro makasama ulit si Belen. Tama naman. Habang nasa prime pa siya, explore niya muna international stage. Mahirap kasing makabalik ulit sa ganung level kapag nagsettle na siya dito. Good choice. If may offer sa ibang bansa, much better talaga. I'm okay with it for her exposure and growth as a player. Sana lang she will remain committed sa national team natin pag naayos na. Congrats Solomon sa international offer. Sayang sa first pick na this year. If mag-drop siya next year, mas marami ng choices kasi papasok na sina Laput, Canino, and Provido sa draft. Ano ang kabuluhan ng draft kung namimili ang players ng team? Be professional. Accept the challenge to lead the team na mas nasa mababa. That is what Belen did. Ayon niya sa galleries. Actually, unstable ang galleries kasi baka next season sila lang rin yung madisband. Kasi sa coach na mismo nang galing na wala lang silang masyadong budget. Sa tingin niyo, ka-Volleyball Nation, ano kaya ang pinakadahilan ni Alyssa Solomon? Ano masasabi niyo rito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.